Nagalit ang AFP, bawas sa pondo nila at zero budget ng PhilHealth. Alam nyo, habang tumatagal, nakakagigil na talaga. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Tila nga daw labag na sa konstitusyon ang ginawa ngayon ng Kongreso at Senado sa kakatapos lamang na BICAM meeting na kung saan zero budget para sa PhilHealth. Pero ang akap budget ni Romualdez ay nilagyan ng 21 billion. At kapal ng mukha mo! Kita nyo naman, no? Zero budget ang PhilHealth. Napakatagal na niyang PhilHealth na yan. Tapos ngayon lang nagkandaleche-leche. Diba? Napag-inita ng PhilHealth. Kung ano yung inaasahan ng taong bayan at ayun pa ang makakatulong sa mga ospital ng mga kababayan natin na nagkakasakit. No, matagal na yung PhilHealth na yan. Yan pa ang kanilang pinerwisyo. Tapos mas pinondohan pa ang akap. Alam nyo talaga, nakakatampo na talaga yung nangyayari ngayon sa gobyerno. Hindi natin maunawaan kung ano ang naiisip nila sa mga buhay-buhay nila. Ano ba ang gusto nilang palabasin? 'Di ba? Yung pahirapan tayong mga taong bayan, ba't hindi na lang kaya nila tayo 'di ba? Hindi na lang kaya nila tayo tigihin. 'Di ba? Parang inuunti-unti pa tayo. Hindi lang yan, nabawasan din ang pondo para sa modernization ng AFP. Kaya naman pala nangako itong si Tambaloslos ng 350 pesos a day allowance para sa ating mga kasundaluhan. Abay nagawa pang tumawag ni Tambaloslos kay General Bronner at ipinamalita. Kontakin mo pati yung pondo ng para sa modernization ng AFP, binawasan din. Lakas nyo. Bawas kayo ng bawas, katkong kayo ng katkong. Grabe. Natapos na ang budget pero hindi sinabi na nabawasan ang pondo para sa AFP. Ang kapal. Kaya't si retired General Orlando De Leon ay napakomento. Hoy, gising. Anong ginagawa ninyong mga tag-AFP at PNP? Hindi nyo ba alam? Ang makakaliwang komunista ay wala na sa kabundukan. Nasa kongreso na. Nasa mga urban centers na. Ay, totoo yan. No, parang lumakas na ang loob. Kasi nga alam kung kanino pumapabor na yung nangyayari ngayon. Hindi katulad nung panahon ng mga Duterte talagang iwas. 'Di ba ngayon, alam na nila kung saan ang lugar nila ngayon. 'Di ba? Alam na nila, kaya talagang nakikita natin yung kalakasan na ng loob nila ngayon. Ganun na yung lumalabas ngayon. Alam nyo sa nangyayari ngayon, no, parang hindi na natin alam kung ano ang magiging kapalaran ng ating bansa. Nasa mga legal na organisasyon kasama ang party list, nasa loob na ng gobyerno, nasa legal sila pa nga yung sisiga-siga sa loob. Diba? Sila pa ang mga matatapang. Sila pa yung dapat masunod ngayon. Diba? Baliktad na ang sitwasyon ngayon. Offensive na sila. Nasa strategic offensive na sila. Hindi military, kundi political. Ang isang misyon nila ay gabain at windangin ang national intelligence capability ng bansa. Kaya hindi kayo magtataka, pati mga liderato nyo sa AFP at PNP ay hilo, kung hindi man ay mga confused sa bagay. Si Bronner at si Marbil ay hindi nila alam ang kaaway. Hindi kasi sila lumaki sa larangan ng digmaan. Pati intelligence community ay mga confused din, mga bulag. Alam nyo ba na ang centers of gravity ng kanilang opensiba ay nasa Kongreso at Ehekutibo? Gising!
may tactical alliance na sila sa Kongreso, kasama dito ang mga liberal. Hindi nyo ba ito? Wala talaga, parang ano na, ang gobyerno natin ngayon is magulo na. No, hindi naman si VP Sara ang nagpapagulo ng gobyerno eh. Yung sinasabi nila, ginugulo ni VP. Hindi. Ang gusto ni VP Sarang mangyari ay matanggal lahat ng mga korap, matanggal lahat ng mga ganyang klase na hindi magandang nangyayari sa gobyerno. Kaso nga lang, syempre, ayaw nilang mangyari yon, yung gustong mangyari ni VP Sara. 'Di ba? Masisira ang ano eh. Masisira ang bulsa. 'Di ba? So, si VP Sara ngayon, ang gagawin nilang masama. Si VP Sara ngayon, ang gusto nilang matanggal. 'Di ba? Dito natin nalalaman na iilan lang, no? Iilan lang sa gobyerno ang taong matitino. Hindi totoo 'yan. No, iilan lang. Dito natin nakikita. At nakikita din natin kung sino-sino ang mga tao doon na gustong magpakasasalang sa kapangyarihan. Oh, eto pa lang sa susunod na eleksyon, pwede nyo na maging basihan to eh. 'Di ba? Huwag na tayong magbulag-bulagan. Huwag na tayong magtanga-tangahan. 'Di ba? Parang unti-unti tayong nauupos na kandila tayong mga taong bayan. Napakakawawa naman ang buhay natin. 'Di ba? Imbis na yung pag-asa dati na gusto nating tamasain na iniisip natin, uy, magbabago na yung gobyerno natin, magiging maayos na, magiging maginhawa na. 'Di ba? Wala. Walang nangyari. Mabuti pa nung panahon ni Pinoy. Kahit pa paano. 'Di ba? Pero talaga the best para sa akin, panahon ni Rodrigo Duterte, ni FPRRD. 'Di ba? Yun talaga ang pinaka-the best. Saludo ko talaga sa ginawa ni Tatay Digong. Alam nyo, magpasalamat na lang tayo, uulitin ko, wala tayong pandemic ngayon. Kung meron tayong pandemic ngayon, mabibilang tayo ng mga biktima ngayon. Yung ibig ko sabihin, magbibilang tayo ng patay. 'Di ba? Malamang ko, wala tayong mahugot. Mamamatay tayong lahat sa gutom. 'Di ba? Kaya ito, ewan ko ba kung bakit kayo sumisimpatya diyan kay Tambi. Kapal na mukha mo! 'Di ba? At galit na galit kayo sa mga Duterte. Dito pa lang makikita na natin kung ano ang pinagkaiba ng mga Duterte sa ngayon. 'Di ba sa nangyayari ngayon? Kung ano ang pinagkaiba ng pamumuno ni Rodrigo Duterte sa nangyayari ngayon. Kitang-kita na natin, malinaw na malinaw sa bolang kristal. Ewan ko nga lang ba kung bakit kayo nagbubulag-bulagan. Nakikita? Bulag ba talaga kayo? O nagbubulag-bulagan o mga duwag? Ayaw namin isipin na pakaangkaang kayo. Pero tatanggapin nyo na naisahan kayo ng mga ganid at ambisyosong mga politiko na nagpapagamit sa mga komunista? Kung hindi kayo magbabago ng estratehiya, hindi malaon, kaguluhan at kamat ng demokrasya ang tatamuhin ng Yan ang sinasabi ko. Maaaring maging kaguluhan yan at maging kamat. Huwag na natin ituloy kasi sinensor din ni Robin Sweet Showbiz ng demokrasya natin. Wala na. Baka gumising na lang kayo na ang kalihim ng DND at DALG ay mga komunista. Gising. Magiging komunistang bansa pa tayo. Huwag patulog-tulog. Huwag kayong panuloko sa mga politiko. Kawawa ang ating bansa. Hoy! Zero budget for PhilHealth is like Mona Lisa. They just lie there and they die there. Kaya nga ang PhilHealth zero budget na tila maging ang malasakit center ay madadamay pa na tila magiging zero budget din. Napakawalang konsensya niyo talaga. Alam niyo yung PhilHealth at malasakit yan ang inaasahan ng mga taong bayan natin kung sila ay na-o-ospital. Lahat tayo, inaasahan natin yan. Ang laking tulong na nagagawa sa atin. Pati yan pinapakailaman nyo. Hindi namin alam kung ano ang gustong gawin nyo sa amin. Yan ba ang nagiging ganti nyo sa taong bayan sa pagkampi o pagpabor kay VP Sara?
natanggalin kung ano man yung mga nakakatulong sa taong bayan para pahirapan ng taong bayan? Hindi nyo naman dapat ginagalaw ang Malasakit Center at hindi nyo ginagalaw ang PhilHealth. Dahil sa dami ng taong nagkakasakit ngayon, sa dami ng taong mahirap ngayon na hindi afford magpa-ospital, yan na lang ang inaasahan nila. Tapos tatanggalin nyo pa. Okay lang sana kung walang nagkakasakit sa mundo. Pwede nyo tanggalin yan. Kaso napakaraming taong nagkakasakit sa mundo, sa Pilipinas, na yan ang inaasahan. Sobrang pagpapahirap naman ang ginagawa nyo sa mga taong bayan. Hindi na tama yan, mga toy. Diba? Hindi na tama yan. Grabe na talaga ang kagarapalan ni Tambaloslos sa mga pondo. Mas priority nila ang pamimigay ng ayuda kaysa sa mga healthcare. Kahit ang kababayan mismo ni Romualdez. No? Pupunta ka ng ospital, meron kang sakit, magpapagamot ka, mako-confine ka. So pagkatapos mong ma-confine, nagamot ka na, ayan na yung bill mo. So ang mangyayari, ang bill mo is 100,000. Ayan. Siyempre, ilalapit mo sa PhilHealth yan, tsaka sa Malasakit. Eh, wala na. O, so, anong gagawin nyo? Yung bill mo, 100,000. Tapos nakahiga ka dun sa higaan mo. May darating sa yung ayuda na 3,000. Galing sa akap. O may darating sa yung 3 noodles, 2 sardinas, 2 kilong bigas. O sige, eto bigay ko sa'yo para pag lumabas ka, wala ka ng pera, ubus na, ayan na lang kainin nyo ng pamilya nyo. Grabe kayo. Tess ay binanatan siya. Panoorin natin ang buong video. Malasakit Center hindi na raw pupunduhan ng administrasyong Marcos. Ano ang dahilan? Woo! Ako naniniwala na ako talaga sa salitang budol. Grabe. Malasakit Center. Yang Malasakit Center, subuko na yan. No, talagang subuko na. Talagang napakaganda ng Malasakit Center at ang daming taong natulungan niya na na-o-ospital. Nasisiro yung bayad nila eh. Ang laki ng natutulong sa mga kababayan nating mahihirap. No, na hindi naman afford magpa-ospital pero kailangan nilang magpa-ospital. Bakit yung mga healthcare ng taong bayan ang pinapakialaman nyo? 'Di ba? Ano ba ang nangyayari sa inyo? Nandiyadyaan pa ba kayo sa sarili nyong pag-iisip? Alam nyo, bulgara na yung nangyayari. Isinasampal na sa atin ang katotohanan. Yung totoo pinapakita na sa atin. Ewan ko ba, uulitin ko, ewan ko ba kung bakit ang dami pa ring nagbubulag-bulagan. Hindi na pupunduhan ang Malasakit Center. Ayon sa balita, nakipagkontsyabahan na ang Tingog Party List sa DBM at sa PhilHealth. Ito ang dahilan kung bakit hindi na pupunduhan ang Malasakit Center ng gobyerno ni BBM. Alam nyo sa panahong to sa nangyayaring ganito, napakahirap magkasakit mga katunay. Kaya tayo alagaan na lang natin ang katawan natin hanggang sa tumanda tayo. Kapag tumanda tayo, magpabalot na lang tayo sa banig. Hindi eh. Di ba ganyan ang nangyayari? Kailangan natin maging healthy living lifestyle. Buti ako nagda-diet na. Di ba? Kailangan maging healthy living na tayo mga katunay. Huwag na kayo maging pasaway. Dahil kapag tayo ay na-ospital, wala na tayong maaasahan. Nakakalungkot nga namang isipin na mawawalan na ng pondo ang Malasakit Center sa mga hospital kung saan mayroon itong mga satellite. Tandaan natin na pag lumapit tayo sa Malasakit Center, may referral sila sa DSWD at
PCSO. Bakit tatanggalan ng gobyernong ito ng pondo ang Malasakit Center? Ang laki daw kasi ng pondo. Syempre, malayo pa ang 2028. Kailangan ng pondo. Kailangan nila ng pondo para bumango ang pangalan nila. Hindi nyo ba nararamdaman sa mga sarili nyo na kahit mamigay kayo ng mamigay ng kahit ano sa mga tao, kahit bahay at lupa pa yan, is hindi pumapabor sa inyo ang taong bayan? Manhid na ba kayo? Pagpalagay nyo gumagawa kayo ng ganyan para maging mabango kayo sa taong bayan, hindi po nangyayari yan. 'Di ba? Lalo silang nagagalit sa inyo. Lalong kinamumuhian kayo ng taong bayan. Hindi na kayo gumagawa ng tama, bagkus puro mali na. 'Di ba? Yung mga taong bayan ang naaagrabyado. Gusto nyong tumakbo sa mataas na posisyon pero ganyan ang ginagawa nyo. Gusto nyong mapamahal o mapalapit sa mga tao pero ganyan ang ginagawa nyo. O magpapamudbud kayo ng ayuda o pera sa mga tao. Anong tingin nyo sa aming lahat? Mukhang pera? Mukhang noodles? Mukhang sardinas? Diba? Hindi kami ganun. Dahil ba ito sa pamemersonal o inggit sa Malasakit Center, kundi bukang bibig ng mga mamamayan kung saan pabalik-balik sa loob ng hospital. Ito ang totoo yan. Maaaring inggit din. Maaaring ayaw nila yung Malasakit Center na yan dahil talagang yan ang nagiging bukang bibig ng mga tao na malaki ang naitutulong sa kanila. Sa ating lahat. No? Naging ganid ng tingog at ang dahilan kung bakit mawawalan ng pondo ang Malasakit Center. Ang tingog kung sa Bisaya o sa Tagalog ay boses, ito na ay hindi boses. Ito na ay kademonyuhan. Hindi. Hindi yan boses, hindi rin kademonyuhan, sir. Alam nyo kung ano yan? Kabosingan. Mga bossing na sila ngayon. Sila na ang bossing. Sila na ang namumuno. 'Di ba? Sila na ang bida. Hindi mo na nga maramdaman yung presidente ngayon. Ang nararamdaman mo lagi si Katambi. Parang baliktad na. 'Di ba? Parang ang presidente ngayon si Tambi na. Imbes na malaking tulong ang Malasakit Center sa mga kababayan natin na wala ng chichiboreche. Pag lumapit tayo dito, madaling lapitan ang Malasakit Center at walking distance lang ito dahil ito ang satellite ay nasa loob mismo ng mga hospital. Ano ang gusto ng gobyernong ito? Na pumila sa Tingog Party List? Doon tayo lumapit kasi yun ang kailangan nila. Kailangan nila ng pabango sa taong... yun. So, tatanggalin ng Malasakit Center at Tingog Party List ang ipapalit. Tama naman yung sinasabi ni Sir. Para talagang mas ma-expose. Kasi kung nandiyan ng Malasakit, parang agaw attraction pa yan. Diba? Agaw eksena pa. Kailangan talaga is tayo lang nandito. Dahil sa ginagawa nyong pamumulitika, lahat ay nagkakaroon ng problema. 'Di ba? Taong bayan ang napapahirapan. Imbis na nandiyan ng PhilHealth, imbis na nandiyan ng Malasakit, kung gusto niyo tumulong Tingog Party List, nandiyan din kayo. Pero hindi eh. Parang pamumulitika yung nangyayari. Gusto niyo agawin ang atraksyon. Kaya gusto niyo silang tanggalin. 'Di ba? Para kayo ang mapansin, tumatak sa utak ng mga tao. Sa tingin nyo ba magtatagumpay kayo sa ganyan? Sa tingin nyo ba mas papaboran kayo ng mga tao sa ganyan? Hindi. Dahil sa ganyang resulta na ginagawa ninyo. Bayan, so babaliwalain nila ang 3 taon o 6 na taon ng Malasakit Center. Ganun ba
kaimpokrito ang gobyernong ito sa pamumulitika kahit sa kapakanan ng mga Pilipino. Alam naman natin na ang tingog ay tumutulong din sa mga kababayan natin. May sarili kayong paraan. Pero bakit itong Malasakit Center na matagal ng panahon o matagal ng taon ay pinapakinabangan ng mga Pilipino at alam na nila na ito ay madaling lapitan, pero politikahin ni Martin Romualdez. Yun ang sinasabi ko, pinupolitika. No? Ang Malasakit Center, kahit nandyan yan, mas maganda. Ngayon yung Tingog Party List, gumawa kayo ng sarili nyong pamamaraan kung paano kayo tutulong. Kasi kung gusto nyo tumulong sa taong bayan, hindi nyo naiintindihin kung ano yung mga kompetensya nyo sa tabi nyo. Kaso nga lang, gusto nyo tumulong sa taong bayan pero iniintindi nyo yung mga magiging kakompetensya nyo. So ang ibig sabihin yan ay nasa politika. Pamumulitika. Kasi kung hindi ka namumulitika at wala kang hidden agenda sa mga susunod na eleksyon, hindi para pakialaman mo pa yung Malasakit Center. Diba? Pamamagitan ng administrasyon ni Marcos Bangag, nakakapanghinayang naman ang gobyernong ito, di ba? Kung ano pa yung nakakatulong na mas madaling lapitan ng mga Pilipino na nangangailangan, yung pa ay tatanggalan ng pundo sa pamumulitika ni Martin Romualdez at ni Lisa Aranita. Kaya nga no, tamang-tama lang yung bagong Pilipinas, bagong muka. Talagang nagbago mga katunay. Talagang ang laki ng pinagbago ng Pilipinas. Ano? Tamang-tama lang yung kantang yon, no? Bagong Pilipinas, bagong muka. Kapal ng mukha mo! Pamumulitika ito ni Martin Romualdez dahil sa ambisyon niya na maging isang pangulo, maging mataas sa posisyon sa gobyernong ito, na sa sariling bayan wala namang napatunayan. Yung mga hospital naman sa Leyte ay walang kumpletong mga kagamitan. Ang daming hospital, negosyo nila hospital. Pero wala na, nako. Parang napakahirap talaga. Ilang taon pa ang titiisin natin? O pagpalagay mo, 25, 26, 20, 4 na taon pa tayong magtitiis, mga katunay. O, kailangan makasurvive tayo sa loob ng 4 na taon. Hanggang sa magpalit yung presidente sa susunod na eleksyon. Ang masama nito, kapag sila ang nagtagumpay sa mga plano nila at sila pa rin ang manatili sa posisyon, ay nako. Mga ibang bansa na lang tayo. Bakit walang mga kumpletong kagamitan? Diba? Pamumulitika lang ng buayang ito at ni Lisa Marcos Araneta para sa 2028 ang gusto nilang ipaglaban. Pero hindi nila iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino na ang Malasakit Center ay walking distance lang sa hospital. Kaya saan ba ang mga satellite ng Tingog? Ito yung mga satellite na itatayo nila kung saan yung mga dating satellite ni BP Sara ay aakupahan na rin nila. Hindi pa rin makatwiran dahil ang Tingog Party List ay wala sa loob ng hospital. May mga kanya-kanyang lugar lang yan. Mantakin mo? Kung malayo yung pupuntahan mo pa yun. Mapapagod pa yung taong maglalakad. Pagod na sa kakaikot sa ospital, sa kakalakad ng papeles, pagod pa sa paglalakad dyan sa Tingog. Hindi katulad nga naman talaga ng Malasakit is nandudoon na sa ospital talaga. No? Talagang kahit sige, ikot-ikot ka sa ospital, lahat ng mga tulong nandudoon na. Pucha, ito puro long distance. Diba? Baka pati yung naglalakad magkasakit na rin. Baka pati yung maglalakad ng papeles ng pasyente bumigay din sa kakalakad niya kung malayo. Pero ang Malasakit Center ay nang nasa loob nito, ang satellite nito ay nasa loob ng hospital. Matindi ang pamumulitika at ang ambisyon ni Martin Romualdez para makipagkontsabahan ngayon sa gobyerno. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz. Ayan ha. At syempre credits po kay Sir yung nagsasalita kanina. No? Tama naman lahat ng sinasabi niya. No? Kayo mga katunay, nakakalungkot tong balitang ito.
talagang bad trip. Kapal ng mukha mo. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment na lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.